ba na sa bansang Ethiopia ay 2015 pa ngayon? Ang petsa ngayon habang sinusulat ko itong script ay July 6, 2023. Ngunit sa Ethiopia, ang petsa doon ngayon ay June 29, 2015 pa. Yes, 7 years and 8 months silang behind kumpara sa karamihan sa mga bansa sa mundo. I'm currently in Ethiopia. I've actually traveled back in time to 2015. So kung dito sa Pilipinas, ang birthday mo ay July 8, 2008, ngayong 2023 ay 15 years old ka pa lang dapat. Pero sa Ethiopia, ikaw ay 23 years old na dahil sa kanila, ang iyong birthday ay July 1, 2000. Kung sa atin ay January 1 ang New Year, sa kanila ay September 11 at iba rin ang kanilang oras. Kung sa atin ay 12 AM nagsisimula ang umaga, ang katumbas nito sa kanila ay 6 AM. Bakit kaya ganito ang sistema ng oras sa Ethiopia? At bakit nga ba 2015 pa lang ngayon sa kanila? Taong 2022 nung nag-viral ang video na ito ni Omotoni Kabeza sa TikTok. You know what I find very interesting about Ethiopia? Ethiopia is behind like 7 years. You know what I'm saying? They have their own time zone. They have their own date. Marami kasing nagulat nung sinabi niyang ang Ethiopia ay behind o atrasado ng 7 years sa karamihan sa mga bansa sa mundo. Marami kasi ang hindi pa ito alam at ngayon ay aalamin natin kung bakit. Sa tinatawag na Horn of Africa o Silangang Africa, matatagpuan ang bansang Ethiopia. Kilala ito sa opisyal na pangalang Federal Democratic Republic of Ethiopia. Sa oras na sinusulat ko itong script, ang date ay July 6, 2023. Pero sa Ethiopia, ito ay June 29, 2015. Ito ay dahil sa kanilang kalendaryo. Kung babalikan ang kasaysayan, ang Ethiopia ang natatanging bansa sa Africa na hindi na-colonize ng mga Europeans. Well, naukupa naman ng Italy ang Ethiopia sa loob ng 5 taon. Ngunit saglit lang daw ito kaya hindi ito kinokonsidera ng mga historian na talagang na-colonized ang bansa. Kaya ito ay itinuturing na pinakamatandang malayang bansa sa Africa. Karamihan kasi sa mga mananakop sa Europe ay gumagamit ng Gregorian calendar, dahilan para lumaganap ito sa mga nasakop na mga bansa. At dahil nga hindi nasakop ang Ethiopia, hindi sila na-impluensyahan ng Gregorian calendar. Ngayon, ang Gregorian calendar ang ginagamit ng karamihan sa mga bansa sa mundo, kasama na ang Pilipinas. Samantala, ang Ethiopia ay merong sariling kalendaryo na tinatawag na Ethiopian calendar o Gies calendar. Ito ay nakabase sa ancient Coptic calendar. Ang Ethiopian calendar ay merong 13 months. 12 months dito ay merong tig 30 days. Ang ika-13 na buwan ay tinatawag na Pagome. Ito ay may 5 araw lamang o 6 na araw kapag leap year. Ang leap year sa Ethiopia ay nagaganap kada 4 na taon, kung saan merong 1 araw na nadadagdag sa huling buwan ng taon. Ito ay para maitugma ang kalendaryo sa solar cycle. Ang kalendaryo ng Ethiopia ay nakabase sa paniniwalang si Adan at Eva ay nanirahan sa hardin ng Eden sa loob ng 7 taon bago sila umalis ng magkasala. At dahil sa reference point na ito ay naiiba ang pag-estimate nila ng taon ng kapanganakan ni Jesus Christ. Sa Ethiopian calendar, si Jesus ay ipinanganak noong 7th BC, kaya kinalkula nila ang kanilang mga araw simula dito. Samantala sa ibang calendar, si Jesus ay ipinanganak noong AD 1. Ang mga Ethiopians ay gumagamit ng proseso sa pag-compute ng kalendaryo na kung tawagin ay Baheri Hasab o Sea of Ideas. At dahil ito ang kanilang sinusunod na proseso, hindi nila ito binago nang baguhin ito ng Catholic Church noong 500 AD. Ito ang dahilan kung bakit nahuhuli sila ng 7 years at 8 months kumpara sa Gregorian calendar. Kung
Kung sa Gregorian calendar, ang New Year o unang araw ng taon ay tuwing January 1, sa Ethiopian calendar naman, ito ay pumapatak sa araw ng September 11 o September 12 kapag leap year. Leap year ngayon sa Ethiopia, kaya ang Ethiopian New Year o Ikotatash ay ipagditiwang sa September 12, 2023. Ang Pasko sa Gregorian calendar ay December 25. Samantala sa Ethiopia, sineselebrate nila ang Kapaskuhan tuwing January 7. Ngayong taon, sinelebrate ng Ethiopia ang Easter Sunday of Fasika noong April 16, 2023. Bukod sa kalendaryo, iba rin ang konsepto ng oras sa Ethiopia. Sa halip na 24 hours sa isang araw, gumagamit sila ng 12-hour clock system. Kung ang karamihan sa mga bansa ay nagsisimula ang araw sa hating gabi o 12 a.m., ang katumbas nito sa Ethiopia ay 6 a.m. So parang binaliktad lang kung saan na kalendaryo na kung tawagin ay Vikram Samvat. Ang kalendaryong ito ay 57 years namang nauuna sa Gregorian calendar. So ngayong 2023, ito ay taong 2080 sa Vikram Samvat calendar. Nagustuhan niyo po ba ang content natin ngayon?